kaibigan ko nung college, pumunta kami ng Calatagan, Batangas para mag-outing. Nagrenta na nga lang din kami ng van for transportation para hindi na kami mahirapan mag-commute. Tapos, since DIY tour to, si Dimple na rin yung personal na nagpa-book nitong floating cottage namin na pag-i-stayan namin for a day bago pumunta dun sa tutuluyan talaga namin. Nagbihis lang kami, binaba yung mga gamit namin, tapos habang gumaandar tong floating cottage namin, nagsimula na din kaming mag-prepare ng kakainin at lulutuin namin. Nagsimula nga ako dito sa baboy, hinugasan ko siya ng mineral water dahil ayaw nila ng tubig dagat. Next, nagpiga nga lang kami ng kalamansi tapos hinalo lang namin sa toyo. Ito yung gagamitin naming sauce para ma-marinate yung mga baboy bago siya ihawin mamaya. Mas masarap kasi yung ganto. Sinimulan na din ni Joren ang paghihiwa ng mga kamatis at sibuyas. Ito naman yung ginamit ni Chua para ipalaman dun sa bangus na iihawin din mamaya. Yan din yung gagamitin namin para naman sa itlog na maalat. Sila Mika at Keng din ang nagtulungan dun sa pag-asikaso ng itlog na maalat. Tapos yung mga lalaki naman si Joren tsaka si Jay, kasama yung tour guide namin ang nag-ihaw ng baboy at 2 bangus dun sa likod lang ng cottage. Gusto ko nga lang din ipakita sa inyo itong paligid or yung view namin sa paligid ng cottage. Kung makita ninyo, para lang kami magkakapit-bahay din dito na may mga iba't ibang cottages din sa paligid. Tapos wala pa gaano nagsiswimming sa part na to and medyo mababaw sa part na to. Kaya naisip namin na habang naghahanda ng food, dito na kami maglangoy-langoy. Tapos nag-arkila kami ng kayak. Tapos nung una, pinipilit pa nga namin ni Keng tsaka ni Mika tsaka ako na kaya kami 3 dun sa kayak. Pero totoo pang 2 lang yon. Kaya na out of balance kami. Di ko pa din talaga makalimutan yung sakit nung nauntog ako pagkataob. Kaya kami muna ni Mika yung nag-try na sumunod. Tapos sumunod naman si Chua tsaka si Joren. Required na isuot namin yung life vest namin. Libre lang din naman yon. Tapos eto na yung iba naman, nag-chill-chill na sa gilid. May iba pang sumubok ng kayak, pero hindi ko na nakuhanan at hindi ko alam kung nasaan yung vids nila. Tapos ito, chill-chill na lang kami habang hinihintay sina April tsaka si Donna na dumating at makakain na ng tanghalian. Ito naman si Keng, tingnan nyo na palutang-lutang lang sa Gedley. For me, isa to sa magandang part na pag-stayan namin dito sa Calatagan kasi na-enjoy talaga namin kasi medyo mababaw lang tas malinaw yung tubig tas hindi maalikabok. Nang maluto nga yung liempo, nasikaso na din to kaagad ni Chua, hiniwa-hiwa niya na. Tas ipakita ko lang din sa inyo yung foods namin. Meron kaming hot dogs, tapos bangus, tapos toyo, tapos liempo, okra at talong na niluto na ni Mika sa bahay nila, itlog na maalat, adobong manok na may itlog na niluto na ni Jay tsaka ni Dimple sa bahay nila, at syempre ang pinaka-importante ang kanin na niluto na ni Joren. Ito nga pala yung itsura ng floating cottage namin. Sa dalawang gilid, meron ka madadaanan, tapos meron din siyang second floor na pwedeng tambayan. Hindi nga lang pwede kapag umaandar yung floating cottage. Tapos meron ding isang room na pwedeng bihisan at sa likod naman meron din siyang ihawan. Naka-ready na yung kakainin namin, kaya pagdating ni April at Donna, kumain na din kami kaagad. Pakita ko lang din sa inyo paano gumagalaw yung floating cottage. Hinahatak lang ito ng bangkang de makina. Tapos dadalhin kami from one place to another para magstay. Tapos pakita ko lang din yung view sa labas habang umaandar yung floating cottage namin. Mahangin siya tapos maganda kasi mas makikita mo yung iba pang part na mas malalim sa karagatan. Ito yung mga times na bawal kami magstay sa taas or magstay sa gilid habang umaandar yung floating cottage. Tapos hihinto ito sa mas mababaw na parte kung saan namin may enjoy yung pagsiswimingan namin. Ito nga yung second favorite part ko na napaghintuan namin. Kasi mababaw din siya, malinaw yung tubig, pero medyo maalikabok lang or malabo dahil nga sa buhangin. Pero dito kami mas nagtagal, tas mas na-enjoy namin yung pagligo. Mas nakapag-bonding kami kasi nga mababaw lang siya. Babalik na ba natin? Yeah. Oh, yun, gagi! Hello mga honeybees! Hello po! Kilala ko po yan eh.
Mag-aalas 5 na nga ng hapon nang matapos kami sa pagligo at naisipan na namin mag-pack up at maglinis na para makauwi na din kami dun sa tutuluyan namin at tutulugan mamaya. Hinatid nga lang kami ng bangka doon sa may daungan, tas mula dun sa daungan naglalakad pa kami papunta dun sa tutuluyan namin. Pagdating nga namin dun sa tutulugan namin or tutuluyan, binabalang namin yung gamit namin, naligo, nag-ayos, tapos naisip namin lumabas ulit para sulitin yung gabi. Pumunta kami sa Kalatagan Market, tas nag-stroll lang. And then bumili na din kami ng mga rekado at mga kailangan namin sa lulutuin namin sa dinner tsaka sa kinabukasan na breakfast. Tapos nag-street foods na din kami ng balot, mga palamig and other normal street foods. Tapos dumaan kami Alpha Mart bumili ng hotdog para sa sopas kinabukasan. Tapos umuwi na kami. Madami pa talaga nangyari ng gabing to pero hindi ko na video sa sobrang busy. Tapos the next thing I know is morning na nakatulog pala ako ng maaga kagabi. Quick house tour nga lang tayo sa bahay kung saan kami nagstay. Mula sa gate makikita natin na bubungad is yung malaking garden na meron sila. May mga upuan din dito na pwedeng pagtambayan kung trip ninyo. Tapos kung papasok kayo sa mismong bahay, ang unang bubungad sa atin is yung veranda naman na may another set na naman ng mga upuan. Tapos pag pumasok ka sa pinaka main door nila, makikita naman natin na may another sala set ulit na bubungad. Tingin ko ito yung receiving area nila. Tapos, kung tutuloy naman tayo dun sa mismong living area nila, makikita natin may another sala set ulit. Siguro isa to sa mga magandang aspect ng bahay na to. Marami talagang upuan na pwedeng tambayan. Pag umakyat ka sa hagdan mula sa living room, makikita mo may 3 kwarto. Itong kwarto na to, dyan kami nagstay magkakaibigan. Dito sa room, another friends din namin. Tapos sumunod dito naman sa pinakadulong kwarto, dito nagstay yung driver namin. Since elevated nga tong mga rooms na to, pag nasa taas ka makita mo yung living area. Tapos sa kabila ng living area bago mag-kitchen, may another bed ulit to na pwedeng pagtulugan. Dito naman natulog si Brian. Brian. Nag-house tour ako. Tapos, ito naman yung dining area nila. 6 seaters nga yung meron dito. Tapos, may isang ref. Tapos, meron nandito na din yung isang lababo. Pero walang lutuan dyan na. Tapos, nandito rin yung CR nila. Tapos, kapag bumaba ka pa doon, ito siguro yung isa sa favorite ko. Nandito yung labahan. Tapos, meron din sila ditong parang dirty kitchen. Dito naman kami nag-prepare ng dinner and breakfast. Syempre, papakita ko rin sa inyo yung favorite part ko sa bahay na to. Okay. Yung poso. Isa ba kasama yun sa reels? Ala, ba't wala? Tayo yung Hindi. Dalawan mo. Damihan mo. Sige pa. Sige lang. Wala talaga kahapon meron ko. Ganun yan. Okay na. Ay, ala! Yeah. Gagi, ano na siya? Hindi, ganyan talaga, be. Nadedetach talaga siya. Parang kasi parang ano. Oh, yeah. Ibugit mo naman to, no? Hindi. Magtatanghali na nga nito nang mauna na si April umuwi since iba yung direction niya sa amin. And kami naman, since marami pang oras yung natitira, tumambay muna kami dito sa may receiving area. Tapos, nagkwentuhan lang, nag-catch up ng buhay-buhay, and then nag-ayos na din kami at nag-start na mag-pack up. And then after no, nag-start na din yung biyahe namin pa uwi. Hindi nga kami nakapag-lunch nito since wala pang lunch time. Ang napag-usapan na lang namin ay mag-stop over sa pinakamalapit na McDonald's tapos doon na lang kami mag-lunch. Since DIY trip nga ito, may mga natira kaming pagkain kabilang na doon yung kanin. Kaya dinala nila dito para hindi na kailangan bumili pa ng extra rice. O diba, wais? Pagkatapos namin mag-lunch, tinuloy na ulit namin yung biyahe pa uwi. At kung umabot ka man sa parte ng video na to, maraming salamat sa pagsama!